Mga ka-Republic, nabigo man ang Barangay Ginebra na ma-close out ang final series noong linggo, buo pa rin ang kumpiyansa ng Gin Kings na sila ang mag-uuwi ng championship trophy. Matapang ding sinabi ni Justin Brownlee, may sapat pa siyang gas sa tangke para pangunahan ang Gin Kings na angkinin ng kampyonato sa Miyerkules. Game 7 na, wala nang bukas, ibubuhos na nilang lahat ang kanilang husay at lakas. Nagpakawala rin ng matalim na pahayag si Tim Cone. Pagod na raw siyang marinig ang narrative na kapag nananalo ang Ginebra kasi kakampi ang mga referee at kapag TNT naman ang nagwawagi ay great coaching at great plays. Malinaw na patutsyada ito ng Ginebra coach kay Chut Reyes. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, aminin mo Sunny Panganiban na nariyan sa Taiwan, masakit ang pagkatalo ng Ginebra noong Game 6. Hawak na ng Gin Kings ang momentum matapos ang dambuhalang 54 points ni Brownlee noong Game 5. Akala nating lahat tuloy-tuloy na ang selebrasyon. Pero sabi nga natin sa ating previous video, hindi basta-basta papayag ang talk and text. Si Chris McCullough naman ang nagpasabog ng 53 points upang makatabla ang tropa ni Chut Reyes. Kung inyong naaalala, ganyan din ang eksena noong season 49. Lamang ang Ginebra ng 3-2 sa series. Ngunit naitakbo pa rin ng TNT ang huling dalawang laro. Bakit nabigo ang Ginebra na maisarado ang final series? Dahil naiwang mag-isa si Justin Brownlee. Hindi nakadeliver ang dalawang inaasahan ni Tim Cone, sina Arja Abarrientos at Scottie Thompson. Sa Ginebra locals, tanging si Troy Rosario ang medyo naramdaman sa kanyang 9 na puntos at 15 rebounds. 8 puntos lang din si Japet Aguilar. At pinagsamang 9 na puntos lang sina Arja Abarrientos at Scottie Thompson. 3 points kay Scottie, 6 points kay RJ. Literal na naiwang mag-isa kay Justin Brownlee ang scoring load. Hindi pwedeng mangyari ulit ang ganito sa Game 7 kahit pa sinabi ni Justin Brownlee na may sapat pa siyang gas sa tangke. Dapat makatulong ang mga locals para magaan na naman ng konti ang Ginebra import. Sa panig ng talk and text, bukod sa halimaw na performance ni Chris McCullough na 53 points, mayroon din siyang 22 rebounds. Talagang na-dominate ng 6'10" TNT import ang pintura. Nakapagbigay ng kaunting hininga mula sa bench si Nards Pinto sa kanyang 5 puntos at 1 board. Pero sina Ralph at Jeremiah Gray parihong walang puntos at may tig-1 rebound lang. Naiwan talaga lahat sa balikat ni Justin Brownlee na buhatin ang scoring load para sa Gin Kings. May 14 rebounds din siya bukod sa kanyang 52 points. Ngunit hindi nga ito naging sapat para sungkitin na ang corona. Nakatabla ang TNT dahil sa heroics ni Chris McCullough na nauna nang nagsabi bago pa man sinimula ng Best of 7 Championship Series, ito raw ay magiging final series to remember. Sa tagumpay ng TNT na may posas ang local scoring ng Ginebra, inamin ni Chut Reyes, iyon talaga ang game plan nila. Hayaang kunin lahat ni Justin Brownlee ang puntos, pero huwag hayaang mag-init ang gaya ni Arja Abarrientos at Scottie Thompson. Kaya hinahayaan nila ang isolation play sa Ginebra import. Single coverage lang, ayaw nilang i-double team si JB upang walang makalibreng outside shooters. Hindi baling makapagkamada ng punto si Brownlee, basta may posas ang mga local scorer ng Ginebra. At mukhang effective ito sa panig ng TNT. Ang plano'y ubusin ang lakas ni Brownlee hanggang dulo. Nagpaligsahan sa puntos ang magkalabang import, bagamat mas naghalimaw sa rebound si McCullough, 53 points si Simak, 52 points si JB. Ang naging advantage ng TNT, dalawa sa kanilang locals ang nag-contribute ng double-digit score. 19 points si Jordan Heading na may kasama pang 9 assists, may 13 points naman si RR Pugoy, kahit most of the time ay siya ang bumabantay kay Justin Brownlee. Sa panig ng Ginebra, tulad ng nasabi na natin kanina, walang naka-double digit. 9 points lang si Troy Rosario, although mayroon siyang 15 rebounds, at si Japet Aguilar, 8 puntos lang plus 6 boards.
At uulitin natin, 9 points lang ang pinagsamang puntos ng former MVP na si Scottie Thompson at ng bagong best player of the conference na si RJ Abarientos. Sa kabila ng pagkatalo sa Game 6, buo pa rin ang kumpiyansa ng buong kupunan ng Ginebra. Sila pa rin ang makapag-uuwi ng corona. Tulad noong Game 5, mahahanap ni Coach Timko ng tamang adjustment upang pigilan ang pagputok na muli ni Chris McCullough. Sa decider Game 7, itatapon ng lahat ng statistik. Banggaan ng willpower ang makikita sa dalawang kupunan. Chess match sa pagitan ng dalawang coach. Pero bago pa ang rubber match ay nagbitiw na agad ng matalim na salita ang Ginebra coach na si Tim Cone. Pagod na raw siyang marinig ang narrative na kapag nananalo ang Ginebra kasi kakampi ang mga referee. Kapag ang TNT raw ang nagwawagi, great coaching and great plays. Ngunit siguradong hindi titigil si Chot Reyes, lalo na kung Ginebra ang magcha-champion. Mga referee pa rin ang kanyang sisisihin kapag nasungkit ng Gin Kings ang corona. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Armando De Leon, si Holt daw. Naku, hindi gumana si Holt kagabi. At sa iyo rin, shoutout. Perla Kudisal, hindi pa natin napitas, sa Miyerkules na lang. At sa iyo rin, shoutout Marlon Caligua at Caligua and Carion family from Angeles City, Pampanga. Sa iyo rin, Kel Divine. Champion na raw ang Knicks. Ginebra naman, sa Miyerkules na lang. Fenya Samar, shout out sa iyo idol. At sa iyo rin, shout out Cecilio Tenorio Kabayan. Sa Miyerkules pa natin makikita. At sa iyo rin, shout out Gigo Bagsik sa Bulaluhan sa Fairview. At sa iyo rin, Ray Arabit. Sobra-sobra na raw ang nervyos. At sa iyo rin, shout out Rudante Sabida. Dapat kunin na. Sa iyo rin, shout out Alberto Ligarte. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.